Sabik na nagpatuloy ang usapan ni Narina at Krisa na mabilis na nilang naibaling sa ibang bagay ang paksa. Sa pagkakaroon nila ng buhay may asawa na yun napunta. Kung paano naging mahirap na maging ina kahit na masarap umanong maging asawang mga taong sobrang pinapahalagahan umano sila. Naging lampas-lampasan lang naman yon sa tenga ni Nati na pagkaraan pa ng ilang sandali ay tumayo na nang maubos ang kanyang kape upang magpaalam na. Sabay siyang tinignan ni Narina at Krisa na parehong nagulat sa agad niyang pagpapaalam. Puno ng pagtataka ang kanilang muka sa mga katanungan na hindi maikukubli sa kanilang mga matang mapanuri doon. Ha? Hindi ka sasabay sa akin pa uwi Nati? Saan ka pa naman pupunta? Natatarantang alma ni Krisa na tumayupat na mewang dahil wala naman yon sa kanilang usapan na hipag na kailangan nilang maghiwalay kapag nasa city proper na. Ang usapan nila ay sabay silang magsha-shopping at inaasahan ni Krisa na sabay rin sila nitong uuwi. Kaya malamang magtataka na talaga siya kung bakit ganitong sinasabi ni Natalia. Baka hanapin ka sa akin ng tito. Anong sasabihin ko sa kanya? Saka baka magalit ang Kuya Nick mo kapag hinayaan kitang gawin ang anumang gusto mo. Natawa na doon si Nati na pilit. Pinapakalma si Krisa na bigla na doong nagpanik sa pagpapaalam niya. Bali-baling bumunghalit pa siya ng tawa sabay sa pagiging OA na protective ng kanyang hipag. Hindi naman niya ito masisisi dahil mukhang nahawa na ito sa pagiging OA ng kanyang Kuya Nick. Ang sarap tuloy paglaruan ng damdamin ng hipag niya. Magkikita nga kami ng tito mo, kaya aalis na ako. Tugon niyang pinili na lang na sabihin ditong totoo kaysang paglaruan pang damdamin nito. Umuwi ka na rin pagkatapos ni Rina dito. Isipan ni natin na natutuwa na dito. Natutop na ni Rina ang bibig na kinikilig na sa mala fairy tale na love story ng bunsong kapatid ng asawa ng kaibigan niyang. Sa tito naman ni Krisa. Dahil kumalat yun online, malamang ay hindi nakaligtas yon sa kanyang mga mata kung kaya bahagyang alam niyan tungkol doon. Ang buong akala niya ay rumor lang yon dahil sa kawalan naman ng mga ipinakitang ebidensya. Oo, tahasang inamin ito ng dating gobernador, ngunit hindi naman siya nagpakita ng proof upang maging patunay. At ngayon siya na mismong nakakarinig na nanggaling niya sa mismong bibig ng napapabalitang babae ng dating gobernador ay napatunayan niya na totoo palang bali-balita tungkol doon. Totoo ang sinasabi nilang relasyon nila at hindi lang katang-isip na gaya ng mga sinasabi ng ibang taong nakakaalam ng balita. Proof? Baka sinasabi mo lang na tapos may iba kang katagpo. Mapanghusga ng mga mata ni Krisa, ninilahad pa ang kanyang isang kamay na animoy hinihingi nitong kanyang phone at nais makita kung may convo nga sila ni Gaston ng pagkikita. Ayoko masabon ako ni Tito dahil hinayaan kitang umalis nang hindi ko chine-check. Magkasalubong ng mga kilay na iniwas-iwas ni Nati sa mukha ng hipag ang phone kung saan ni nakabukas ang conversation nila ni Gaston na ang buong akala niya ay hayaan siya nitong mag-shopping kasama ng pamangkin nitong si Krisa. Ang hindi niya alam, hindi nakatiis ang lalaki. Kung kaya naman sumunod siya sa kanila't nais pang snatch si Nati sa kanyang pamangkin. Lingid sa kaalaman ni Nati na may mas malaki itong sorpresa sa kanya. Okay na ha, Krisa. Pwede na ba akong umalis? Nasa parking lot ng tito mo't doon niya ako hinihintay. Sumenya si Krisa na pwede na itong umalis. Hindi na maitago ang kilig sa kanyang labing puno ng panunukso na sinamahan pa ng kanyang mga mata. Malamang sa samantala hindi ng dalawa ang magkaroon ng sariling date. Date na silang dalawa lang at hindi nila kasama si Brixton. Hahadlangan niya pa ba? Syempre naman hindi. Kita na lang tayo sa mansyon. Chat mo ko kapag nakauwi ka na. Para naman alam ko rin. Alright, enjoy ka Nati. Huwag kang magpigil. Bulgar pa nitong tura na hindi alam ni Nati kung ikakahiya niya ba? Bitbit ang mga paper bags ng mga pinamili nilang damit ay excited na tinalunto ni Nati ang daan na sinasabi ni Gaston kung saan siya nakapark. Malayo pa lang ay natanaw niya na ang dating gobernador sa pamamagitan na nakabukas na bintana at kita ang mukha ng lalaki. Nakasuot to ng shades kung saan natatakpan ng kanyang mga mata. Hindi lang yun, may puting sombrero din ito na sa unang tingin aakalain ng makakakita na celebrity ang nasa loob ng sasakyan nito at merong hinihintay. Hindi naman pwedeng wala siya noon dahil paniguradong pagkakaguluhan. Nung nasa pwesto pa ito, akala may celebrity ang dating gobernador, lalo na pagdating sa mga kababaihang makakakita. Nagpaalam ka ng maayos kay Krisa? Agad na tanong ito matapos siyang pumasok sa loob ng sasakyan. Oo, ayaw pa nga akong payagan.
Akala yata hindi ako nagsasabi ng totoo. Anong ginawa mo para makumbinsi mo siya? Tanong nitong muli sa pagmaniobra ng dalang sasakyan. As usual, may makabuntot na naman tong mga tauhan. Yun nga lang hindi masyadong visible sa paningin. Pinakita ko yung message mo sa kanya para mapaniwala ko siya. Marahang tumangulang si Gaston. Wala namang nakakaya sa kanilang conversation na dapat niyang ipag-alala. Saan ba tayo pupunta? Kakagala lang natin kanina. Hindi ka ba satisfied doon? Umayos na upo si Nati na bahagyang humilig pa sa isang braso ni Gaston. Matapos niyang yakapin niya na parang bata. Hindi naman maitago ang labis na sayang rumihistro sa mga mata at labi ng dating gobernador na kinikilig na. Magdi-date tayo, tipid na sagot ni Gaston. Yung tayong dalawa lang at hindi kasama si Brixton. Hindi na napigilan ni Nati na kiligin, lalo na't gaganipin ni Gaston ang isang kamay niya habang nagmamaneho. Solve naman na siya sa naging gala nila kanina, ngunit syempre, alangan namang tumanggi siya ngayon, ito na ang umi-effort. Syempre hindi, pangarap niya din kaya yun noon na magkaroon sila ng quality time ng sila lang ni Gaston. Saan naman? Makikita mo kapag nakarating na tayo. Pinagkibit na lang ni Nati yun ng balikat. Hindi na siya nag-expect kay Gaston noong mga gasgas na dinner na may pasabog na petals sa nilalakaran. Masyado siyang matanda para sa bagay na yon. Naranasan niya na yon sa iba niyang manliligaw. Pero para sa kanya, hindi naman na yun mahalaga. Magiging masaya na lang siya kahit nasaan pa sila pumunta ni Gaston. Basta magkasama, sapat na sa kanya ang bagay na yon. Hindi siya nag-expect ng mas bongga sa dati dahil para sa kanya ang makapiling ito gaya ngayon ay sapat ng regalo. Ano pa ang hihilingin niya dito? Burnham Park? Anong gagawin natin dito? Puno ng pagtatakang tanong ni Nati nang bumaba na sila matapos i-park ang sasakyan at maglakad na patungo doon. Galing na tayo dito kanina hindi ba? Sumakay pa nga tayo ng boat eh. Dagdag ni Nati na blankong mukha kung bakit kinakailangan nilang bumalik doon ni Gaston ngayong napuntahan na nila kanina. Pinasakay nila si Brixton na nakailang balik-balik dahil ayaw pa nitong bumaba sa swan boat. Dito tayo magdi-date? Mas na blankong tanong ni Nati. Oo na hindi na siya nag-expect pero hindi naman ganito. Bukod sa maraming tao ay ano naman ang gagawin nila doon? Magbibilang ng mga naroroong tao na dumaan sa harapan. Hindi naman tayo sasakay ng boat. Gusto ko lang maglakad-lakad tayo dito. Gaya ng ibang couple. Senyas pa ni Gaston nang umuso sa couple na dumaan na parang halos ay kaedad lang ni Nati. Nagawa pang kumindat ng dating gobernador habang hindi nito binibitawan ng kanyang isang kamay. Ayaw mo ba? Ikot lang tayo ng dahan-dahan. Ibig sabihin plano lang siyang pagurin ni Gaston? Ganun pa man hindi na nagreklamo pa doon si Nati at hinayaan na lang ang dating gobernador na higpitan pang hawak sa kanyang palad. Sabay na humahakbang ang kanilang mga paa na animoy na mamasyal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isinilid na ng dating gobernador ang kanyang kamay sa bulsa ng jacket nitong suot na noon lang napansin ni Nati na hindi ito nakasuot ng usual nitong damit na pang business attire. Leather jacket yon at maong na pantalon. Bumagay pa yun sa lalaki na nagmukhang action star. Lumalamig ng ihip ng hangin ng mga sandaling yon dahil siya halos ay takip silim na't wala ng haring araw na nagbibigay ng init sa buong kalupaan. Hindi naman ni Nati binawi ang kanyang kamay na sinabayan na lang ng mabagal na hakbang ni Gaston na feel ang ginagawa nilang paglalakad. Ang akala pa naman niya, date with a twist na gagawin ito at bagamat hindi niya inaasahan. Kaso medyo naisip niya lang na baka may iba itong plano. Umaasa lang pala siya na kagad naman niyang pinalis at pinagpag sa kanyang utak. Noon ko pa ito gustong gawin, ang makasama ka dito na maglakad-lakad. Napangiti si Nati nang maalala na parang dati, hiling din niya na maglakad doon habang kasama si Gaston, gaya ng ibang mga couple, at binigyan niyo ng katuparan ni Gaston ng araw na yon, nang hindi niya inaasahan. Malambing na dinikit na ni Nati ang kanyang katawan sa braso nito at niyakap niyon. Napahinto naman si Gaston upang tingnan lang si Nati, gamit ang nakangiti niyang mga mata. Daman niya na sobrang naging in love pa siya. Ako rin, natatandaan mo nang nagbakasyon ako dati dito. Governor ka pa noon. Shh! Lagay ni Gaston sa kanyang isang labi na may natigilan sa tabing mga matatanda at nakatitig sa kanila. Huwag mong ibulgar kung sino ako, Natalia. Napahagik na si Nati na itinikom ng bibig. Nakalimutan niyang bagay na yon. Ang ibig kong sabihin noong wala pa si Brixton. Hindi ba, nagbakasyon ako dito. Namasyal ako nitong mag-isa habang iniisip ko na kailan kaya tayo magkakaroon ng time na mamasyal dito.
Nguso ni Nati na kaagad na nakaanin ng masuyong haplos sa ulo mula kay Gaston. At yun nga, tinupad mo ngayon ang simpleng kahilingan ko nang hindi ko inaasahan. Salamat. Humaba pa ang nguso ni Nati na para bang kinakailangan niyang gawin yon upang hindi mamasa ang kanyang mga mata sa labis na tuwa. Malambing naman na hinaplos ni Gaston ang magkabila niyang pisngi na para bang sa kanilang dalawa lang umiinog ang mundo ng mga sandaling yon. Sila lang ang tao sa Burnham Park at walang iba. Kanila lang ang mundo. Halika na, lakad na tayo ulit. Kabadong aya ni Gaston na kanina pa nakahawak ang isa niyang kamay sa kabilang bulsa sa isang velvet box kung saan ang diamond ring na noon niya pa giniit upang gamiting proposal ring kay Natalia. Kabado na siya na hindi alam ang gagawin dahil maraming negatibo na tumatakbo sa kanyang isipan ng sandaling yon. Hindi naman siya tinanggihan ni Nati na nagpatuloy sa kanyang paghakbang. Ninanamnam ang bawat sandali na solo niya si Gaston. Habang malayo naglalakad sa palibot ng park, nagpaalam ka ba kay Brixton? Tanong ni Nati na biglang naalalang anak. Hindi yon iiyak, may kalaro siya, sinik siya. Tumangulang ulit si Nati na wala nang masabi habang tuloy pa rin ang kanilang lakad. Pinaalam ni Gaston ang tungkol sa magiging proposal niya sa pamilya nila na kaagad namang pinabura ni Nick at ng kanilang mga magulang. Kung tutuusin ay dapat magiging kasama sila sa surprise proposal na to. Ngunit ayaw ni Gaston dahil masyadong nahihiya. Ako na lang. Bakit? Para kapag nireject ka, hindi masyadong nakakahiya, tito? Humiling si Gaston. Gusto niyang maging memorable ang proposal niya at ayaw niya na yung typical na proposal na kasama ang kanilang mga pamilya. Gusto niya silang dalawa lang ni Nati. Mas solemn at mas memorable yon. Nung una, ayaw pumayag ni Doña Josefina. Ngunit sa bandang huli ay walang nagawa ang matanda dahil iginit ni Gaston na sila lang ni Nati. Bagay na iginalang na lang ng mga kapamilya dahil hindi rin nila mapipilit to. Oo na, sige na, kayo na lang. Balitaan mo na lang kami. Kaya ang ending ay siya lang mag-isang nandoon. Ang plano niyang proposal ay sa isang rooftop ng 5-star hotel kung saan nakaset sila mag-dinner ni Nati. Kaninya pa pinag-iisipan kung paano niya gagawin yun at ang paglalakad nilang palibot ng Burnham Park ay excuse lang niya dahil sineta pang magiging venue ng kanyang proposal dito. Oo nga pala. Nakalimutan ko na nasa mansyon nga rin ng mag-anak ni na Kuya Nick. Ilang ikot ang ginawa nila sa Burnham Park hanggang sa tuluyang lamunin ng dilim ang natitirang halik ng liwanag. Nagsimulang masindihan ang mga street lights. Kanina pa gusto ni Nati na magtanong kung hanggang ilang ikot pa ang gagawin nila bago tumigil dahil namamanid ng mga muscles niya sa binte. Ngunit hindi naman niya magawang isatinig yon, lalo pat nakita niyang mukhang nag-e-enjoy si Gaston sa kanyang ginagawa. Lalo na't nagawa na nitong tanggalin ang kanyang shade at malayo na nakakalakad doon. Let's go baby, tama na yon, okay na ako doon. Sapat na sa akin yon. Hawak na ni Gaston sa kanyang bewang at marahang giniya na pabalik ng kanilang sasakyan na iniwan sa parking lot. Sure din ako na masakit ng mga paa at binti mo. Naging palaisipan kay Nati ang sinabi ni Gaston na okay nang ginawa nila matapos na maramdaman niya ang pananakit ng mga muscles sa kanyang magkabilang binti. Hindi naman naging mabilis ang ginawa nilang paglalakad. Naramdaman pa rin ng babae ang epekto noon. Hindi naman niya na isinatinig pa yon kahit na gusto nang magreklamo. Tama ng ginagawa nila. Ibig sabihin tapos na rin sila sa sinasabi nitong date. Yun na yun. Hindi nga siya nito pinakain man lang o pinainom man lang ng kahit na tubig o soft drinks man lang. Ano ba sila, senior citizen na para maging date at bonding ang paglalakad para hindi matulog ang kanilang mga buto? Naisip to ni Nati na isa yun sa mahirap kapag malaki ang distance ng edad sa partner nila. Masaya na mahirap din. Gusto pa ni Nati na sanang umalmat magreklamo, ngunit tinayaan na lang niya at hindi na nagsalita ng paglingon niya kay Gaston ay malapad itong nakangiti na para bang tinetesting itong magiging reaction niya. Kung uuwi na sila, sisiguraduhin niyang hindi ito matitikman ng katawan niya sa gabing iyon nang maunawaan ito kung paano mabitin, kung paano paasahin. Ipaparamdam niya nang sa susunod ay magtanda na ito at malaman ng feeling. Lintik lang ang walang ganti, kumbaga. Hindi siya papayag na siya lang yung binubuli nito. Iba rin ang igaganti niya. Nag-enjoy ka ba sa date natin? Tanong ni Gaston ng paandarin ng sasakyan at gagapi ng isang palad niya. Kung magpapakatotoo si Nati, sasabihin niyang hindi dahil napagod lang siya. Ganun pa man may bahagi rin naman sa kanyang pusong natuwa. Gusto niya ngang gawin ang bagay na yun dati pa. Yun nga lang napalitan niyo na matinding pagod. Hindi nga man lang nito siya inalok ng maiinom. Although afford naman niya. Kaya lang gusto niya rin naman ito na mag-insist.
Alam niya sa kanyang sarili na kaya niyang siya ang bumili, pero hindi niya maintindihan ng sarili na sa sandaling yun, upang maging ganap na date nga nila yon ay gusto niyang ilibre siya nito. Pangarap kong gawin yun dati at ngayon tinupad mo na. Siyempre mag-e-enjoy ako doon kahit na late na. Mabuti naman kung ganun. Hindi na sayang ang effort ko kahit nakabado ako. Alam mo na, hindi naman ako sanay na madalas na makita ng ibang tao, lalo na dito. Kung sa ibang bansa, okay lang naman sa akin ang ganong setup. Itinango na lang ni Nati ang kanyang ulo habang ang mga mata ay nasa labas na ng bintanang sasakyan ni Gaston. Napaayos na ng upo si Nati nang makitang hindi sa way ng mansyon ng mga Barcelo. Ang punta nila kung hindi sa papalabas ng Session Road pa yon. Baka mali lang ang naiisip niya na uuwi na sila. Tumalon siya kagad sa conclusion. Siyempre para matawag na date yon ay kailangan nilang kumain man lang. Baka namali lang talaga siya ng haka-haka. Hindi nagtagal huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng isang hotel na nasa loob ng Camp John-Hay. Kumalabog pang lalong puso ni Nati nang makita kung nasaan sila. Para siyang batang pastit na dinala ng magulang sa pasyalan. She loves surprises at kahit na mga munting bagay ay nagagawa niyang i-appreciate kahit na may mas maganda pang lugar doon. Hindi niya alam magmula nang dumating sa kanyang buhay noon si Brixton, kaya siya nagbago. Kung dati nag-iinarte siya sa mga bagay na pakiramdam niya ay nakukulangan siya, ngayon lahat ay ina-appreciate na. Bakit kailangan nakapiring pang aking mga mata? Anong kalokohan at pautot mo ito, Gaston, ha? Mahinang tanong ni Nati na ang totoo ay hindi naman nagtataka kung hindi kinikilig na. Ini-imagine na kung anong aabutan nila sa pupuntahan nila. Maabutan niya ba ang kanyang pamilya doon dahil family dinner yon? Bagay na naihiling niya na sana ay hindi. Kung sakaling nandun sila, sana wedding proposal na yun ni Gaston sa kanya. Hindi pa man ito nagtatanong, yes na kaagad ang sasagot niya. Ganun niya kamahal ang dating gobernador. Hindi naman na tayo mga bata, bakit kailangan may paganito ka pa? Kaninong idea to? Wag mo nga akong pinaglalaruan. Nakakainis ka ha? Pumadyak pang isang paa ni Nati sa sahig habang nasa harap sila ng elevator. Ang buong akala ni Nati, nag-rent si Gaston doon ng room para sa kanilang intimate dinner. Ang hindi niya alam ay ang buong rooftop nitong inarkila niya upang maisagawa lang ang kanyang wedding proposal. Plano niya na doon na rin sila matutulog sa gabing yon. Kailangan mo yan para hindi mo alam ang pasikot-sikot na daan. Baka mamaya bigla mo kong takasan. Mahinang bulong ni Gaston sa tenga ni Nati, na nagdulot pa ng kakaibang kiliti sa init na hininga ng lalaki. Nakaanin ng pinong kurot si Gaston mula kay Nati na mahigpit na nakahawak sa kanyang isang braso. Kinahalakak naman yun ng dating gobernador na bagamat ganun ang reaksyon ay kabado na doon ang puso niya. Baka mamaya kung hindi niya tatakpan ng mata ni Nati ay makita niyang reaksyon at biglang matameme na siya at hindi niya magawa ang pakay niya. Hindi yun pwedeng mabulilyasa sa gabing yun. Kailangan itong matuloy na. Hawak ka lang sa akin, hindi na makatabibitawan at iiwan sa isang tabi. Saglit lang din. Pagbukas ng lift doon na. Subukan mo lang din na gawin sa akin yun. Sisiguraduhin ko talaga na hindi mo na kami ni Brixton makikita. Otomatikong humapit ang isang kamay ni Gaston sa bewang ni Nati. Lihim nang napangiti si Nati nang maramdaman niya ang ginawang paghawak nito sa kanya. Parang bigla kasi itong natakot sa naging banta ni Natalia. Saan na ba kasi tayo pupunta? Bakit may paganito ka pa? Akala ko ba tapos na tayo mag-date? Tapos na nga at ito ang pinaka-main ng highlight ng date natin ngayong gabi. Tinikom na lang ni Nati ang kanyang bibig at hindi na lang muling nagsalita pa. Hihintayin na lang niya ang makarating sila sa pupuntahan nila at makita kung ano ba ang inihanda ni Gaston para sa kanya. Ang buong akala niya noon ay wala na itong kilig sa katawan. Ngunit sa pagkakataong iyon ay gusto na niyang bawiin ang kanyang sinabi. Ibang level nga lang, hindi kagaya ng mga kaidara niya na ang yayabang. Pero puro lang naman salita at walang aksyon. Sa pananaw ni Nati ay masarap pa ring magmahal ang isang lalaki na hindi masalita, ngunit ipinapakita sa gawa. Nandito na tayo. Muling bulong ni Gaston kasunod ng tunog ng elevator na narating na ang palapag ng kanilang sadya.